puso, mapatanggal ang Bisaya o Ilocano. Walang pagkakaso sila ating tulo. Isip ko ng malakas ang ating panalo. Huwag nang pag-usapan ng mga negatibo. Mangyayari sa mga ligana sa mundo. Kinabukasan na natin. Maagang umarangkada ang Gilas Pilipinas sa pangunguna ni Justin Brownlee. Panay ang tikada ni JB sa 3 at slow start naman ang Jordan in the other end. Lumalaban din ang pukpukan ng Gilas Pilipinas sa rebound na kahit si Scottie Thompson pa nga ay tumatalon para makakolekt ng boards. Pero sa last drop ng second quarter ay bumagal ang facing at medyo inaalat na ang Gilas na siyang sinamantala ni RHJ para tapyasin ang double-digit deficit at nakalamang pa ng 2 puntos. Sa pagkakataong ito ay naagaw ng Jordan unti-unti ang momentum na nabuild ng Gilas. Kung paanong bawat bato ng Gilas Pilipinas from the inside ay mataas ang tendency na maipasok ay ganoon din ang nangyari sa Jordan bago isara ang kortina ng first half. Third quarter of action, nang muling kumasa ang Gilas Pilipinas, depensa ang naging puhunan ng mga bata natin kung kaya't nagpanibagong sigla ang opensa ng Gilas. Grabe ang inside presence ni Ange Kawami sa ilalim mga katimate at nababasa nito kung saan pupunta ang bola na nagresulta ng turnover para sa Jordan. Once again, Justin Brownlee na kumana ng 20 points, 10 rebounds, samahan pa ng 5 assists. Di lang yan mga katimate, nag-ambag din si Kawami ng 14 markers at 11 important rebounds na siyang isa sa dahilan kaya nanalo ang Pilipinas kontra Jordan. Grabe din ang effort ni Scottie Thompson. Sa sandaling nakapag-establish ang Jordan ng momentum ay binasag ito ni Thompson sa pamamagitan ng kanyang 3 ball. Isa sa gusto kong bigyan ng karangalan talaga dito ay si Chris Newsome na pinangatawanan ng pagtao kay Rondae to the point na nailang at hindi agad nakaporma sa simula pa lang. Bagay na hindi naisip ng Jordan dahil ang expected nila ay si Brownlee ang tatao kaagad dito kay Rondae. Pero yun nga, Coach Tim Cone create some adjustments para maparalyze at mapabagal ang pinaka main source ng scoring ng Jordan. Isa pa ay ang pagpapahirap ni Kawami sa mga sentro ng Jordan. Solid si Kawami mga katimate, lalo na nung nababasa nito ang gustong gawing play ng Jordan at nahuhuli niya ang bola. Mga ka-teammate, this is the Philippines' first gold medal finish since 1962. Grabe, napakatagal na. At ang huli pa nga ay noong kalaban natin ang Japan with legend Carlos Loizaga leading the squad back then. Naisip ko lang, what if si Coach Tim Cone talaga ang nag-coach sa FIBA World Cup? Ano sa tingin nyo mga ka-teammate? Para sa akin may palag talaga tayo doon. Pero move on na lang at makigalak tayo sa nangyari ngayon. Magandang ipinakita ng ating pambansang koponan, offensively and defensively. Pero salute talaga sa sportsmanship ni RHJ, mga katimate. At hanggang dulo, dinala pa rin niya ang Jordan kahit halos walang-wala na. Ubus na, pero sumusubok pa din na makalapit sa last drop ng game. Congratulations Gilas Pilipinas at alam kong masayang-masaya syempre si Coach Jot Reyes dahil sa pagkakataong ito. Lahat ng lesson learned ng Gilas, simula pa nung hinawakan niya ito, ay inaning lahat ni Coach Tim Cone. Shoutout sa iyo ka-teammate Alain Cuba. At shoutout sa iyo ka-teammate Jesse Harrison. Once again, congratulations Gilas Pilipinas. Puso!